So hello guys, kung bago pa lang like, subscribe, comment, share at ilagay natin sa playlist sa ating spiritual life and random topics in life 2025 to 2090 sa ating tips and advice for successful life. Yan. O, yun. Yun talaga proseso guys. Wala talaga siyang shortcut. Walang bagay na sa bagay na dumarating na hindi pinaghihirapan. At anong klase man yan, di ba? Tanti lang na may direksyon tayo sa ating buhay. Yan talaga na yung ang buhay natin para sa sasakyan, may maintenance yan. Pag hindi natin nakita yung maintenance, pag ganito yung tsura ko, diba? Kasi hindi ko alam noon yung kabataan ko. Wala akong maintenance, walang suporta, kasi nabuhay lang, kumain lang. Pero makinis naman talaga yung mukha ko. Ganito kakinis yung mukha ko dati. So wala lang akong maintenance, walang pera. Nasa bahay, tumutulong. Pero may pangarap ako, naglalaban ako sa buhay ko. Hindi ako nahihinaan ng loob. Diba? Yun lang din pare sa sasakyan, di ba? Medyo kailangan talaga ng maintenance yan. Maintenance. Hindi na nagme-maintenance ka lang pang high blood. Hindi lang yun ang maintenance. Di ba? Ang iba takot sa word or salita na maintenance po. Pero ang buhay talaga, maraming maintenance guys. Totoo ka, maniwala ka sa akin. Ang daming maintenance. Pera, trabaho, kailangan ma-maintain yun. At kung may pamilya ka, i-maintain mo yun. Na sila yung gusto mo lang, wala kang hanapin na iba. Tapos, yung pagkain, di ba? Maintenance yun. Tapos, kasi hindi makasya yung budget eh. At ang iba nangangarap na magkapamilya na magka-jowa na, magkaanak, pero hindi nila may iba eh, nakita ko eh, kahit may anak-asawa nag-ML pa rin, walang plano sa buhay, kung hindi rin iniisip yung mga tamang kakainin, at magkakasakit lang sila sa future time, at mabulaga lang sila. Yung pera nila, kahit gaano pa sila kayaman, or kasikat sa ngayon, eh wala lang yun eh. Totoo. Hindi yan basihan sa pogi ako, marami kong pera, dami, may anak, asawa na ako. Pero walang direksyon ang buhay o walang plano sa buhay. Diba? Sabi ko rin sa kapatid ni Bro Francis Wilma yon, kapatid niya, supervisor, may anak na yung asawa. Sabi niya sa akin, tinanong ko sa kanya, ma'am, paano mo na-handle yung mga bata na titigas ng ulo, paano mo sila napasunod? Napaka magic, it looks like magic. Paano mo napasunod yung mga bata na yan, ang tigas-tigas ng ulo? Sabi niya, tanungin mo kung bakit sila ganon, ano bang nangyari sa kanila. Kailangan na mababait na pagsalita o kwentuhan. Kasi tinanong ni auntie po na sa kanya na kailangan na may guide ka, o turuan mo siya, friend, kaibigan mo siya, kilalanan mo yung mga gusto at ayaw niya, 'di ba? Dapat may rules, dapat ganito yung parang teamwork. So meron talaga teacher style. So bago ka maging isang magulang, kailangan mong teacher yung utak mo. Paano mag-handle ng mga bata at sitwasyon, paano mo pakakainin na healthy sila. At yun na talaga na hindi ako nag-asawa noon. Yun ang mga bagay na kulang sa iba or karamihan, diba? Basta may bata lang ako, pakakainin ko lang ng tuyot, ulam lang, diba? Tapos hindi nila natuturuan, busy na si nanay, kulang panahon sa anak nila, diba? And dati TV lang, ngayon cellphone na, nasa kwarto mo na yung ano mo. So ngayon medyo mahirap ang panahon. Life now is so tough and so hard, diba? Hindi na siya ganun kadali. Hindi na siya ganun ka mabilis. Yun lang kasi yung mga tao ngayon eh. Na tayo ay walang plano sa buhay eh. Yun ang nakakalungkot na sitwasyon. Wala tayong plano, basta nalulung lang tayo sa games, kung hindi nalulung sa problema sa buhay. Walang daily routine. Kasi hindi rin lalakas yung katawan mo kung hindi ka nag-exercise. Totoo. Tapos hindi kumakain ng maayos,
Hindi naman kailangan na bongga, mahal yung pagkain mo. Basta malusog lang, gulay, mura lang yun. Pagkatamad mag-slice, siguro ayaw lang nila. Kailangan talaga na yung mga bata kasi, yung model nila bago umaasenso o gumaganda ang buhay ng mga anak natin or anak mo sa future time, tayo ang modelo. Being kung ako maging parent sa future times, kailangan tayo na tayo ang model, ang gagayahan sa anak mo. Diba? Hindi gagayahan niya yung ibang tao. Kasi nangyayari, wala silang magayahan, wala silang mapagsumbungan, lagi nagagalit, diba? Lagi lang sisigawan yung bata, at wala silang guide or structure or schedule sa buhay nila. Yun sabi ni Tita Wilma, yung kapatid ni Bro Efren, yung tita ni Sis Lisel sa Yaita Gig, na asawa ni Elder Nilo, na bumisita siya doon. Nya. Nya. Sige. Nya, kadjat lang. Last. Last. Yun talaga sa ngayon ng mga tao talaga. Yun talaga ang buhay talaga ngayon. Tinawag lang ko ni ate, aakit na lang kami sa 24th, sa 8th floor. Yan. Ang problema kasi sa ngayon, wala tayong plano eh. Basta gawa-gawa ko lang, basta isip-isip ko lang, di ba? Wala eh. Yun talaga na, kailangan talaga ma-structure talaga. Kailangan na planado yung buhay natin. Hindi naman sinasabi kong perfect na ako. O, di ba? Kung hindi ko man makuha sa nanay ko, gusto ko rin na galing sa akin para sa anak ko sa future times or sa anak mo, diba? Sa anak natin sa future times, sa mga tao. Kasi ang success ay napasa-pasa yan, galing sa magulang, pinasa sa magulang. Pero alam naman natin mahirap pinanganak tayong mahirap, pero hindi naman dahilan yun na mamatay tayong mahirap. Maraming chance, maraming paraan. Ang problema lang is hindi lang natin alam ano yung dapat natin gagawin, di ba? Parang reporter lang ako sa buhay. Life's reporter notebook. Ang problema lang, yung mga vlog sa iba, ay ganun lang. Pero sa atin, halo-halo yan, combine. Di ba? Gusto natin, yung vlog natin, nagagamit, nakikita yung resulta. Di ba? Kung gusto natin ng dandahan kasi yung buhay, hindi na nabibigla yan. Gusto ko nito, gusto ko nito. Hindi na ako kontento eh. Pero may gusto, hindi man tayo mayaman, pero at least nagkukuha natin yung bagay na gusto natin. Diba? Yun ang importante, nagagawa natin. We can execute them properly. Diba? Kailangan natin ay kaalaman at gagawin natin yung kaalaman natin. Mamaya alis na kami. Sige. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Maraming salamat sa papanood at gagawin natin yung lahat ng best natin magagaya. Medyo, kailangan talagang sipagan at dito lang. So, maraming salamat po. Thank you guys. Peace, love you all. Maraming salamat po. Thank you po.